So, hello guys! Good morning and good evening dyan sa Pilipinas when I shoot this video. So, morning lang dito and it's like 8:40 a.m. And it's Friday today. So, medyo chill-chill lang ang ating work. Okay. So, now, para saan ba yung video na to na i-upload natin? So, for this video, I'm gonna explain to you kasi dami nagko-comment dun sa mga videos na in-upload ko before na hindi ko na na-follow up. Sabi nila, ano daw ba yung mga interview questions na tinatanong ng mga principals kapag ka nag-a-apply dito sa US as a teacher. So, wala nang paligoy-ligoy pa. I'm gonna give you some of the interview questions that I had when I had some interviews with the principals here in the USA. So actually, ang dami ko naging interview, I think 7 yata yun. And mostly kasi sa kanila, they are not aware of the J1 visa, yung process nun. Kaya parang although gusto kanilang kunin, nag-hesitant sila kasi parang akala nila complicated yung process. So number 1 tip ko sa inyo, bago kayo magpa-interview, dapat knowledgeable muna kayo kung ano yung mga visas na pwede ninyong gamitin para makarating kayo dito sa US. So, dalawa lang naman yung mostly. One is the J1 Cultural Exchange Program visa. So, just search about that. Alamin nyo kung ano yung mga requirements at ano ba yung J1 visa para at least kayo na mismo yung mag-e-explain dun sa mga principals na mag-interview sa inyo. Kasi kapag ganun yung ginawa ninyo, mas magkakaroon sila ng idea and then mawawala yung hesitation nila na ay baka mahirap kapag ka from Philippines and then kukunin natin papunta rito. So pag knowledgeable kayo kung paano kayo makakarating dito at i-help nyo sila, ayun, that's the time na magkakaroon kayo ng malaking chance. Especially if ginawa nyo naman yung best nyo sa interview at na-impress nyo yung principal, gusto kayong i-hire. So, ayun, kasi yung mga first interviews ko, yun lang yung naging problema. Although, in-explain ko sa kanila kung paano yung J1 visa, medyo hesitant pa rin kasi sila kasi wala pa dun sa mga school districts nila na wala pang na-hire as na Filipino teachers na through J1 visa. So, ayun. So, dapat alam nyo yan. Mag-search kayo and dapat knowledgeable kayo about that. And other one visa na pwede ninyong sabihin is the H1B visa. So, H1B visa, yan naman ay school district ang magpe-petition sa inyo. For the H1B visa, kailangan si school district, meron siyang immigration lawyer na mag-aayos niyan. So, search nyo rin kung paano yan. And, mas maganda kung mag-search na rin kayo ng mga immigration lawyers na po pwede ninyong makontak. Tapos, sila na yung mag-e-explain doon sa school district. And swerte kung yung mga school districts na ma-applyan nyo is merong mga partner immigration lawyers kasi may mga ganong school districts. Alright, so back to our topic. Ano nga ba yung mga interview questions na tinatanong? Okay, so first and foremost, they're gonna ask you to tell about yourself. So, ano yung mga teaching philosophies ninyo, ganyan. So, tip ko sa inyo, kapag mag-a-answer kayo ng question, wag masyadong mahaba yung sagot. Dapat straight to the point yung answer ninyo. So, what are your teaching philosophies? Tell me about yourself, ganyan. Tapos, natatanong rin sila, yung mga classroom management strategies na ginagamit ninyo. Ayan. And then, how do you assess your students? Yan, how important data is in assessing your students' progress or yung students'
weaknesses or yung mga kailangan pa nilang i-improve. So, yan. So, mostly, it's just all about your teaching strategies. Ano-ano ba yung mga teaching strategies na ginagamit mo inside the classroom? What are the classroom management strategies that you are using? What are the behavioral management strategies na ginagamit mo? Kasi importante dito yan sa US. As in, ang daming mga Filipino teachers na naku-culture shock sa behavior ng mga estudyante dito. And even ako naman, masasabi ko na challenging talaga yung behavior nila. But, syempre, ang mga Pinoy naman kasi is very resilient, very resourceful, and marunong tayong kumonek sa mga bata. So, yun yung importante. So, kailangan, pag sasagot ka, precise yung answer mo, straight to the point. Ayan. So, yun lang siguro. And, siguro lalagay ko dito sa video na to yung mga exact questions na tinatanong. So, makapag-search kayo ng answers. But, siguro, I will just explain how will you answer those questions, no? So, na-explain ko na nga. Ulit-ulit tayo. Okay. So, na-explain ko na nga. So, ganun lang. Dapat, straight to the point. And, gusto lang nilang makita. Kailangan ma-visualize nila through your answers kung ano yung ginagawa mo inside the classroom. So, dito naman kasi, actually, hindi sila after sa mga papeles, sa mga documents na ina-accomplish natin. Diba dyan sa Pilipinas, masyado tayong maraming mga reports na ginagawa. Dito, hindi. After sila sa actual teaching strategies mo. So, kasi nga, since problema talaga nila dito is behavior, so, syempre, pag ang bata merong behavioral problem, ang hirap nila turuan, diba? Ang hirap i-process ng information sa kanila. Ang hirap nila mag-process ng information. So, ayun. Kailangan i-prove mo sa principal na you have that capability to connect with the students, and then explicit yung instruction mo. If you want to elaborate the word explicit to them, and then you are using individualized instructions, kasi importante dito yan. Hinahanap talaga nila kung paano ka mag-individualize ng instruction sa bata. Dahil ang mga bata dito, inside the classroom, as in, iba talaga yung level nila. Even naman dyan sa Pilipinas, diba? But, in the Philippines kasi, adaptable ang mga estudyante at saka resilient. Dito kasi hindi. As in, talagang ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. So, ayun, dapat marunong ka mag-individualize ng instruction, yung pagtuturo mo, explicit, and then, dito kasi ang strategy na ginagamit nila is, ikaw muna, you as a teacher, I do, and then, we do, you do it together with the students, imo-model mo muna sa kanila, and then, do it together with the students, and then, that's the only time, kapag nakikita mo na okay na yung student, kaya na nilang gawin, that's the only time that you're gonna let them do the activity. Ganon. For example, in modeling the sounds of a letter, gawin mo muna, sabihin mo muna yung sound, and then ulit-ulitin mo sa kanila yun, and then do it together with the students, let them do it with you, then if you can see na kaya na nila i-produce yung sounds, that's the only time that you're gonna ask them to do it by themselves. So, ganon siya. So, ayun. So, sinasabi ko na sa inyo para may idea kayo kung paano nyo i-attack yung mga questions sa inyo ng principals. So, ayun lang. And I hope meron kayong napulot dito sa video na to. And please like, share, and comment on this video if you have any other questions in teaching here in the United States. And I'm very much willing to help, especially if makakonect tayo. Alright? So, thank you so much, and do not hesitate to ask some more questions, and I'm gonna do my best to film some more videos to help you guys kung ano ba yung mga dapat niyong paghandaan and dapat ninyong gawin once you are applying as a teacher here in the United States. Thank you guys, and see you guys soon. Bye!